makakain mo. Sa 6 na araw, ang Diyos ay gumawa, kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Ang Diyos ay nagpahinga, kaya't tayo ginawa. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa Kanya. Anim na araw ay sa gawain mo, magtrabaho, mag-aral at mag-ebanghelyo. Kaya naman sa paglalakbay sa mundo, pagod at hirap ang mararanasan mo. Sa 6 na araw, ang Diyos ay gumawa, kapitong araw ay binabanal niya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya't tayo ginawa. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa Kanya. Alalahanin mo ang Sabado ng Diyos, tanda ng pagmamahal sa'yo. Diyos ay nagpahinga, kaya't tayo ginawa. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa Kanya. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa Kanya. Pinasa niya ang krus na dapat sa'yo. Iniwan niya ang langit para sa kaligtasan mo. Tanggapin siya ngayon sa buhay mo. Lumapit ka at sundin kalooban niya sa'yo. Alinlang ay pawiin, sa Diyos ka tumingin.
buhay mo'y kanyang babaguhin. Ngayon ang panahon, ika'y magdesisyon, desisyong magbabago sa buhay mong malungkot. Handa ka bang isuko lahat kay Kristo? Tanggapin siya ngayon sa buhay mo. Lumapit ka at sundin kalooban niya sa'yo. Alin lang ay bawiin, sa Diyos ka tumingin. Buhay mo'y kanyang babaguhin. Tanggapin siya ngayon sa buhay mo. Lumapit ka at sundin kalooban niya sa'yo. Alin lang ay pawiin, sa Diyos ka tumingin. Buhay mo'y kanyang babaguhin. Buhay mo'y kanyang babaguhin. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po muli ang inyong lingkod, Jeben Junio, at ito po ang programa ng Light in the Dark Ministry, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Ngayon pong araw na ito mga minamahal na mga kapatid ay Preparation Day para sa araw ng pagsamba natin sa ating Panginoon, para sa araw ng Sabat. Kaya purihin po ang Panginoon mga minamahal sapagkat iningatan niya tayo sa isang linggo nating pagtatrabaho, paggawa ng atin pong mga gawain, mga minamahal na mga kapatid. Okay? Kaya samahan niyo kami muli na morning devotion sa umagang ito sa pamamagitan po ng atin pong pinag-aaralan, mga anak na lalaki at babae ng Diyos. At siyempre ang programa pong ito ay inahatid po sa inyo ng Bagombong Seventh-day Adventist Church, ng Gospel Commission 14.4 at ng Light in the Dark Admin. Siyempre atin pong binabati ngayon ang atin pong mga administrator ng ating pong programa. Sa pamamagitan po yan sa pangunguna ni Brother Cornelio Valiente, Brother Winfred Hilao, Sister Lenny Mangubat, Sister Jingle Kanha, Sister Marjorie Balonso at Sister Melissa Obara. Sa umagang ito mga minamahal, tayo po ay magsama-sama at siyempre binabati ko po ang atin po mga OFW at ang atin po mga kababayan dyan sa ibang bansa na tumututok ngayon sa ating pong programang mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Okay? At siyempre tayo po ay nagagalak dahil ito na naman po ang panahon mga minamahal. Ito naman ang panahon na tayo po ay magsama-sama at magtatalakay ng salita ng atin pong Panginoon upang sa gayon ito po ay atin pong mapagbulay-bulayan at ito po ang magpapalakas ng atin pong pananampalataya. Okay? Kaya kung meron po kayong makaragdagan, may mga comment po kayo, ilagay nyo lamang po dyan sa atin pong comment section.
o dili kaya kung meron po kayong mga prayer requests ay inyo rin pong ilagay dyan nang sa gayon po ay atin na pong kayo po ay aming magpaglingkuran ngayong umagang ito. Okay mga kapatid? At tayo po ay dadako sa mga pagbati po ng atin mga kapatid ngayong umaga. Okay? So nandyan po si Brother Mark Anthony Cabezas. Good morning mga kapatid ang kanyang pagbati. Kay Sister Lenny Mangubat, good morning, happy preparation day. Kay Rodora Bulasco, good EM sa ating lahat ang kanya pong pagbati. Yan, kay Sir Hilaw Winfred, isa mapagpalang umaga po sa mga regular nating taga-subaybay ng mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Okay? Kay Sister Evie Malabrigo Ortiz, maligayang paghahanda sa araw ng Sabat, pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Okay? Kay Sister Grace Delphine, magandang araw po sa lahat. By the way, Sister Grace Delphine, yung sagot mo kagabi sa atin pong pagtatalakay kagabi sa atin pong Sabbath School ay napaganda po, no? Maraming salamat po sa pag-join, Sister Grace Delphine. Sabi naman po dito kay Sister Belinda Antonio Fronda, happy preparation day mga kapatid ang kanya pong pagbati. Kay Sister Hermie, okay, Brother Hermie Belsa Imperial, good morning to all watching from Daet. Yan, sabi po yan ni Hermie Belsa. Okay? At ito may mga pagbati na po dito kay Bangalisan Di Mayo Azumi. Yan, good morning LDM team, Pastor Jeben at sa ubang mga pastor nga nagsubaybay dire, sa mga LDM admin at sa lahat ng mga viewers. Happy preparation day sa ating lahat. Okay? Kay Sister Meng Gomez Antonio, good morning Pastor Jeb sa Team LDM na admin group watching from Barangay Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Okay? Kay Sister Adelaida Malibiran, good morning po Pastor at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Okay? Kay Bods Necesario Alcobelia, good morning everyone. Happy preparation day. God bless. Yan po ang mga pagbati po ninyo mga kapatid. Siguro yung iba hindi ko pa po nabasa, no? Yan. Okay. Yan, sabi nga po dito ni Brother Jonald. Good morning, Brother Jonald, ha? Thank you for very wonderful song. Yan nga po, no? At nagpapasalamat din tayo sa ating Hope TV channel dito po sa Manila sa pangunguna po ng North Philippine Union Conference. Sa pangunguna po yan ng ating pong presidente na si Pastor Mangiliman at ang ating pong communication director si Pastor Joel Sarmiento. Yan. Maraming salamat po sa atin po mga administrator. Yan. At siyempre kay Sister Mitzi Buen, good morning to all. God bless. Yan, kay Brother Jonald Arizobal, good morning Pastor Jepen and company. Yan, maraming salamat po ha. Yan, okay, kay Agnes Santos, good morning po sa lahat. I'm blessed to watch your ministry. Sana'y ganun din ang iba. Yan, maraming salamat po Sister Agnes Santos. Yan, kay Sister Rebecca Cusi, good morning Pastor Jeb and to all LDM team and the all viewers. Yan ang kanya pong mga pagbati dito kay Yoli Fuentes. Good morning watching from Silang Cavite. Yan, pagbati po ha sa ating mga kapatid dyan sa Silang Cavite. Yan, kay Adelaida Malibiran ang sabi niya po dito, good morning po Pastor at sa lahat na nanonood at nakikinig. Kay Mila Luz Bartolome, good morning Pastor, God bless your ministry. Yan, maraming salamat po. Alam niyo po kaya pinagpapala yung ating ministry sapagkat kayo ay patuloy na sumusubaybay sa ministry ito. Kaya lubos po nagpapasalamat sa atin po mga likers, mga sharers, dahil sa inyo po ay lumalago po ang ministry ito dahil sa ating pagtutulungan bilang magkakapatid sa iglesia. Okay? So sa atin pong pagsisimula, tayo po muna ay manalangin. O dakila po naming Diyos, Ama namin na ang tahanan po ninyo ay nasa mga langit. Sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy po namin itinataas ang inyong dakilang pangalan. Patuloy po namin kayo, Panginoong, pinapupurihan sapagkat kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng buhay at ng kalakasan. Kaya naman, Panginoon, hayaan po nawa sa pamagitan po ng inyong kapangyarihan ay maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong kalooban. Sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, maunawaan po namin, Panginoon, ang inyong mga salita.
At kami po, mga salitang ito, ang magmumutawi sa aming mga puso't isipan na dapat po namin kayong sambahin at papurihan sa araw-araw po naming pamumuhay. Panginoon, patawarin niyo po kami kung sama kami nagkulang at nagkasala, sapagkat ang lahat ng ito ay amin na pong hinihiling alang-alang sa inyong anak na Jesus. Amen. Okay mga kapatid, And then, pagbati din po kay Sister Jingle Kanha, mayad nga aga Brad, Happy Preparation Day, halong perme. Yan, magandang umaga po, Sister Jingle Kanha. Kay Edna Kitson Sinsay, good morning from Piscam, General Trias City, Cavite. Yan, maraming salamat sa ating po mga tagapagsubaybay dyan po sa Cavite, mga kaibigan, mga kapatid. Kay Beatrice Mangan, good morning ang kanyang pagbati. Kay Sister Jingle Kanha, Happy Preparation Day, my twin bro. God bless you always. Yan. At siyempre, huwag niyo pong kalimutan na subaybayan ang ministry ni Brother Jonald Arizbal, ang Tinig Media Ministry. Meron din po siya sa Facebook, meron din siya sa YouTube. Yan, abangan nyo po yung kanya mga posting, inyo pong i-like at i-share at i-follow nyo po siya sa kanya pong YouTube account. Abay, siyempre, kung paano nyo pina-follow si Brother Jonald, ganun din po, i-follow nyo na rin po ang atin pong Light in the Dark Ministry YouTube account. Okay? At nang sa gayon mga minamahal, sa tulong po ninyo, ang ministry po namin dalawa ni Brother Jonald ay lalago at marami pong makasumpong nito. Okay? At okay? So at tuloy-tuloy po tayo mga minamahal sa umagang ito. Mag-comment kayo kung meron kayong gustong idagdag sa ating pong devotional. At dili kaya mga minamahal, kayo naman po ay maglagay ng inyong mga pre-request kung meron po kayong gustong isama sa ating pong mga panalangin sa umagang ito. Okay? Ano yun, Brother John? Di kita narinig? Yes, maraming salamat po sa unang 70 subscribers ng Light. Damihan pa po natin mga minamahal kasi ang followers ng Light in the Dark ay umabot po ng kulang-kulang 3,000. So I hope na yung 3,000 po ay mag-subscribe din po doon sa ating pong YouTube account. At malaki kasing tulong po ang ating YouTube account at malaking tulong din po yan sa ating pinansyal na mga gastusin dito po sa ating ministry, mga minamahal. Kaya minsan ay gagawin po namin, doon na kami magla-live sa YouTube, mga minamahal. At least kahit papaano, yung masusustain po yung ating pong mga pangailangan, pambayad po namin sa kuryente, pambayad po namin sa internet, masusustain po kahit papaano ng ating pong YouTube account, mga minamahal. At ito po kasi ay independent ministry, pero ito po ay under ng ating pong misyon ng ating pong komperensya ng North Philippine Union Conference. Okay? So, tayo po ay dadako na sa ating pong devotional sa umagang ito. Okay? Sabi nga po ni Sister Mila Luz Bartolome, lagi po kong nakasubaybay sa pastor sa inyo at kay Brad Jonald. Wow. O, tinan mo, Brad Jonald, may taga-subaybay tayo dito. Si Sister Mila Luz Bartolome. Maraming salamat po Sister Mila Luz Bartolome. Okay. So, ang ating pong devotional ngayong umaga mga minamahal ay may pamagat po na iniingatan at itinataas ng mga kahabagan ang Diyos. Sabi nga po dito sa Awit 40 verse 11, huwag mong ipagkait sa akin, O Panginoon, ang iyong kahabagan. Lagi nawa akong ingatan ng iyong tapat na pag-ibig at ng iyong katapatan. Sabi po dito sa The Youth Instructor, February 9, 1893, iaangat ng relihiyon ni Kristo ang buhay sa mataas na pamantayan. Ibinababa ng paggawa ng Espiritu ng Diyos ang loob ng pagmamataas ng tao at sa pamamagitan ng papaunawa sa atin ng ilang bagay tungkol sa kahabagan at tapat na pag-ibig ng Diyos. Kapag natuklasan ninyo ang sarili ninyong kawalang manggagawa
at tumitingin sa pinagmumulan ninyong mga kalakasan ng may sabik na pagsusumamo na nagsasabi, huwag mong ipagkait sa akin, Panginoon, ang iyong kahabagan, lagi nawa akong ingatan ng iyong tapat na pag-ibig at ng iyong katapatan, makamtan ninyo ang liwanag. So, first of all, mga minamahal, nais ko pong ipapansin sa inyo na ang relihiyon ni Kristo ay kanyang iniaangat sa mataas na pamantayan. Kaya nga po mga minamahal, ang samahan ng Seventh-day Adventist ay mataas po ang pamantayan at hindi po natin dinid Panginoon. Yan naman po dapat talaga mga minamahal ang karakter ng isang iglesia ng Diyos. Ang mataas ang kanyang pamantayan. Bakit mga minamahal? We are sons and daughters of God. Okay? Tayo'y mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Anak tayo ng hari. Kaya nga po, ayon po sa Pedro, tayo po'y kinuha mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Ganun po tayo iniingatan ng ating pong Panginoon, mga minamahal. Kaya habang tayo po ay nakaanib sa relihiyon ng Kristo natin na magtagapagligtas, tumataas yung ating pamantayan mula doon sa makasalanan patungo doon sa kabanalan. Okay? Mula doon sa buhay na dati ay ikaw ay lugmok sa sanlibutan patungo doon sa buhay ng makalangit na pamumuhay. Kaya dito pa lang sa lupa, mga minamahal, ipinapractice na natin yung tinatawag natin na citizens in heaven. Yung pagiging ang atin pong pagiging mamamayan sa langit, mga minamahal. Kasi tinataas pala yung ating pamantayan dito. Yung tinataas po yung ating pagiging kaanib sa relihiyon ni Kristo. Kaya sabi dito, kung itinataas naman ang relihiyon ni Kristo, ibinababa ang paggawa ng Espiritu ng Diyos sa loob ang pagmamataas ng tao. So, ang katumbas naman ng pag-aangat o tinatawag natin mga minamahal na pagtaas ng pamantayan ay ibinababa naman ang pagiging mapagmataas. Kaya nga ang iglesia ng Diyos, mga minamahal, ay very humble, no? Napansin nyo naman, kahit na tayo po ay tinutuligsa at tayo ay minumura na sa social media, kung minsan tayo po ay sinisiraan ng atin po mga kapatid na reform, tignan nyo naman po yung humbleness ng iglesia. Okay? Hindi po sila sinisiraan. Bagkos ang gusto nga natin, mga minamahal, redemptive tayo, mga minamahal. Yun ang ating goal na sa atin po mga kapatid na umalis sa ating iglesia ay may pakita natin sa kanila na tayo po ay hindi nagmamataas porque tayo po ay may hawak ng pananampalataya na totoo. Okay? Ito yung karakter na gusto ko po sa totoong Adventist. Bakit sinabi kong pong totoo? Kasi marami din sa atin ang nagkukunwari. Kaya kailangan alisin natin yung pagkukunwari, ilabas natin yung totoo. Kasi kung totoo ka talagang Adventist, hindi ka nagiging mapagmataas sa sarili mo dahil ang sentro ng buhay mo ay si Kristo at hindi yung iyong sarili. Di ba mga kapatid? Ako boy, di ba tama po na dapat bilang isang relihiyon ni Kristo, hindi tayo nagiging mapagmataas kasi wala naman tayong ipagmamalaki. Tandaan po natin yan, ha? Wala tayong ipagmamalaki kaya wala dapat tayong ipagmataas. Okay? O ipagmayabang, mga minamahal. Kaya dito natin makikita na sa ating devotional, hinuhubog tayo ng Panginoon ng mga salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng ating prophetisang si Mrs. White, tinitignan yung ating minsan mga malalalim na ugali sa loob ng atin pong mga kaluluwa na kailangan nating alisin yung pagiging mapagmataas. Hindi tayo humihinto sa pagsunod, kundi dapat tumutuloy tayo sa resulta nito. Katulad na lamang po ng halimbawa, nung sinabi ng Panginoon na huwag tayo magnakaw, abay sinabi din niya na tayo po'y dapat tayo po'y mapagbigay sa kapwa.
So kumbaga, hindi tayo humihinto sa pagsunod, kundi tayo po ay nagpapatuloy sa resulta nito. Dapat may resulta ang ating pananampalataya sa Panginoon at ang resulta nan ay paggawa ng mabuti. At hindi rin naman pwedeng shortcut na gumawa ka ng mabuti pero hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Okay? So dapat nauna ang pagsunod, nauna ang pagtanggap sa Panginoong Hesus, nauna ang pag-ibig sa Kanya, at pangalawa po yung resulta niyan ay paggawa natin ng mabuti. Okay, mga kapatid? So, kung may mga karagdagan kayo, lagay nyo lang po dyan sa ating pong comment section. Ha? Sabi nga po dito, mga minamahal, sa ating pong devotional, kapag natuklasan ninyo ang sarili ninyong kawalang magagawa at tumingin sa pinagmumula ng inyong kalakasan ng may sabik na pagsusumamo na nagsasabing, huwag mong ipagkait sa akin, O Panginoon, ang iyong kahabagan. Lagi nawa kong ingatan ang iyong tapat ng pag-ibig at ng iyong katapatan. Ito po'y sinabi ni Haring David, mga minamahal, no? At kung atin pong sasabihin yan, mga minamahal, kasi dapat ang mga anak ng Diyos, dapat may tinatawag din na marunong makiusap, mga minamahal. Although alam ng Panginoon yung atin pong mga pangangailangan, pero natutuwa ang Panginoon sa mga anak na marunong makiusap sa kanyang Ama. Di ba? Kahit ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikiusap din sa kanyang Ama, mga minamahal. Dahil yun ang tunay na karakter ng anak ng Diyos. Okay? Dito po si David ay nakikiusap sa ating Panginoon. Sabi niya, huwag mong ipagkait sa akin, O Panginoon, ang kahabagan. Lagi nawa kong ingatan ang iyong tapat na pag-ibig at ng iyong katapatan. Kasi kung wala po ang Panginoon, mga minamahal, wala talaga tayong magagawa sa mga panganib sa sanglibutan na ito, lalo tigit sa mga tukso. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kasi ang kaaway ng Diyos, nandyan yan para tayo'y tuksuhin, nandyan yan para sirain tayo yung ating karakter. Okay? Kaya nga nung nakaraang devotional, nabanggit din na dapat marunong tayong mangilatis ng ating mga makakasama, ng ating mga kakaibiganin. Hindi lahat ng kaibigan ay kaibigan. May mga kaibigan na sisira sa iyong mabuting karakter. Okay? Kaya sabi po dito, hindi kayo magkakaroon ng pananampalatayang iingatan kayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang tapat na pag-ibig at tuloy-tuloy kayong pangalagaan sa pamagitan ng kanyang katotohanan kapag hindi ninyo inilagay ang inyong sarili sa daluyan ng liwanag. Yun pala, mga minamahal, no? Hindi kayo magkakaroon ng pananampalatayang iniingatan ng Panginoon at sa kanyang tapat na pag-ibig, tuloy-tuloy kayo sa pangalaga sa pamagitan ng katotohanan kapag ano daw po, hindi natin matatanggap yon kapag hindi ninyo inilagay ang inyong sarili sa daluyan ng liwanag. Layuan ninyo kung gayon ang masasamang kasamahan at pumili ng mabuti. Yun pala, mga minamahal. Lalayuan talaga natin yung mga masasamang kasama natin. Okay? At ano po, layuan ninyo ang inyong mga masasamang kasamahan at pumili ng mabuti. Kasi unless na gawin po natin ito, no, mga minamahal, mga kapatid, maging daluyan tayo ng liwanag, hindi tayo maingatan ng Panginoon sa katapatan at sa kanyang pag-ibig. Yan. At alam naman natin na iyon ang kagustuhan ng mahal na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Okay? Ano ang payo sa atin ng ating pong propetisa? Layuan ninyo kung gayon ang masasamang kasamahan. At ano daw po? Taas ng Panginoon, iniangat yung pamantayan ng kanyang relihiyon, palagi nating nagagawa ay sa kabutihan ng ating pong Panginoon na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Okay? Sa kabutihan sa lahat ng gawang mabuti, hindi sa gawa ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya iba na talaga, ha, yung anak ng Diyos, mga minamahal. I-imagine yung mabuti kung ano yung naging buhay nyo noon sa buhay nyo po ngayon. Dapat merong malaking pagkakaiba. Okay?
may malaking tayo nakikita. Bakit? Kasi ngayon sinusunod na natin ang Panginoon. Hindi na natin sinusunod yung ating mga sarili. Kaya makita natin yung malaking pagkakaiba, mga minamahal. Hindi po parsyal na pagkakaiba, kundi may malaking pagkakaiba sa mga anak ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Kasi una, nilalayuan natin ang masama, lalo tigit yung masamang mga kasamahan, at gagawa tayo ng mabuti. Kung anong mabuti, yun ang ating gagawin. Tayo po ay maging ehemplo ng ating mga kaibigan na nasa kasamaan. Okay? Dapat manatili yung liwanag sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga po sabi dito, dapat matanggap ng binhi ng katotohanan na inihasik sa puso ang maniningning na sinag ng araw ng katwiran upang lumago. Yan. Nawawala ng kapangyarihang sumuloy ang binhi ng katotohanan na hindi tumutubo at lumalago at namamatay sila. Subalit tutubo at yayabong ang damo ng masasamang ugali. Naku, di ba mga minamahal? Ang mahalagang tanim ng pag-ibig, kagalakan, pagtitiyaga, paggalang, kaamuan, kapakumbabaan ay kailangang maingatan na pagyamanin kung gusto nating lumago at bumuti sila. So dapat pag-ingatan natin yung fruit of the Spirit, mga minamahal, sa buhay po natin. Dapat makikita po yan yung bunga ng Espiritu sa atin. Dapat ang maitanim talaga sa atin, mga minamahal, ay ang ating Panginoong Hesus na nag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa atin. Ang matanim sa atin yung kanyang pag-ibig. Ang matanim sa atin yung Magbabalik po ang mga anak na lalaki at babae ng Diyos program sa ilang sandali. Maraming salamat.
dilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin